Sumainyo ang Panginoon. Sa mga nakalipas na araw, yung una ay ang patutuo ni Juan Bautista at ang patutuo ng gawa ni Jesucristo. Yung pangalawang araw, ang paanyaya ng Diyos na ang kanyang pagliligtas ay pagliligtas ng buong lahi. Noong ikatlong araw, ang pagpipilay natin ay ang pagtugon ni Jose, ang kaakibat ng pagtugon ng mahal na Virgen Maria. At kahapon ay panalangin ni Zacarias na ipinagkakaloob ng Diyos ayon sa panahon na itinalaga ng Diyos. Tawag na natin ay God's time. Ngayon ay ang tinatawag namin pagbati ng Anghel kay Maria. Annunciation, ang pagpapahayag ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Paanyaya na kung saan ay tinatawagan tayo ng Panginoon, no? Na maging mabuting balita, no? Hindi masamang balita. So, sa tao, makita natin na mas kumisa, mas pinakikinggan natin yung masamang balita. At ang patuloy na paanyaya ng Diyos at ng simbahan na na iwasan ang maging tagapagdala ng masamang balita. Hindi rin kumisa natin naiiwasan pa rin yung pagiging marites. Pero bakit ba kailangan na iwasan ang pagiging marites? Kasi maliwanag ko, na ang paanyaya ng pong may kapalitin, magandang balita. Kaya lang kung yung sabi ako natin, hindi nabibili yung magandang balita. Ang mas nabibili ay masamang balita. So, yung ating mga, wala na kasi na yung dyaryo, Ngayon na lang ay social media na lang. May dyaryo pa rin. Kaya lang, hindi na ganong katulad ng dati kasi nauso na yung mga digital. Pero bahagi yun, hindi kumisa na ialis. At sabi ka natin ay hindi maalis sa kultura. Hindi naman siguro natin bilang mga Katoliko. Ngunit kahit na siguro sa ibang lahi, walang medyo mas malakas sa atin, mga Asyano. Kasi ang buhay ng tao ay interesting. Bahagi mo yun. Pero ang tanong ay bakit iwasan natin yung masamang balita? Kasi kung minsan yung iba, sabi nga natin ay stressful ang buhay. Wala namang ginagawa. Kaya lang, nakaka-stress yun. Kung pinakitinggan mo yung problema ng may problema, yung bahagi mo, kung minsan makita na pagkatapos na kayo makapakinig ng balita, na ibang tao, lalo-lalo na kapag sinabi natin mga masasamang balita, ay very stressful yun. Nakakabigat ng damdamin at ng kalooban. Kaya, hinihiling na iwasan. Padre, siya na yung pumupunta sa bahay, hindi kaya tumatawag sa telepono. Bahagi yun na makita natin na i-clarify natin ito baga ay may katotohanan. Kasi isa yun sa unang masasabi natin na mabuting balita, founded in truth. Baka mamaya sabi-sabi lang, bahagi yun. At
kung talagang wala kang makitang maganda doon sa balita, siguro pagkatapos na inyong usapan, may makuha kayo. Ano yung dapat na makuha ninyo? May makuha kayong lesson. Pinag-usapan ninyo yung nabangga. Ano yung pwede mong makuha lesson? Mag-iingat. Mag-iingat ka sa paglalakad. Baka pabangga ka. So kailangan may ma-extract ka na lesson mula doon sa pinag-usapan ninyo. Ako hindi. Ay magdudulot lang yan na epekto sa emosyon mo at sa iyong kaisipan na kung tutusin ay magbibigay lang sa iyo ng dagdag na bigat sa pagkahak mo sa daigdig na ito. Ano pa? Bahagi yun na kung saan yung makita ko natin, no? Sabi nga, kasi may mga pagkataon na hindi natin kontrolado yung mga dumarating sa atin. Pero yung pagtanggap natin, yun ang makita natin na nawa ay maunawaan natin. Bakit? Sapagkat, sabi ka, yun ay ipinalita sa atin. Pero, kung maaari, huwag yun na ipapalita sa iba. Lalong-lalo na kapag hindi ka sigurado kung ito ay may basihan ng katotohanan. No? Kahit na sa social media ngayon, no? Kapag kayo ay nagla-like o nagsishare, no? ng isang bagay, no? ay pwede mo kayong kasuwang. Nilike nyo lang at sinare, no? Pwede kayong isama. Bakit? Ay lalo-lalo kapag ang sinishare mo ay libidous, no? Ay nakasisira ng pagkatao ng iba, no? Ay umaari wag na ipasa sa iba, no? Lalong-lalo kapag hindi ka sigurado ito ay may katotohanan. At pangalawa, anong klase ng pagtanggap? So katulad ni Maria, isang pagtanggap natin na may kababaan ng kalooban. Alam niyo kung minsan may mga tao na kapag nagkwentuhan, may abangan. Mas mayaman din ang lolo ko. Mas maraming pera kami. Mas magaganda yung sasakyan namin. Ay hindi, dapat may pakita natin na may kababaan ang kalooban katulad ni Maria. Sapagkat, bakit mahalaga yung kababaan ng kalooban? Kasi may mensahe na para sa iyan. At kung inihandong sa ikatlong pagkilos. Ano yung ikatlong pagkilos? It will put you into action. At yun yung pagdiridayan natin bukas. Bahagi mo yun. Sapagkat kung yung mabuting balita, hindi lang yan para dumami yung kaalaman. No? Kaya ka nagkaroon ng maraming kaalaman ay para maipahayag mo ang iyong bagay na ito ay mahigit na patutunguhan. At saan yung patutungo? Sa maliwanag ng pagkilos. No? Kaya kung kuminsan din, instead na pag-usapan natin yung ibang tao, yung pag-usapan ninyo rin, yung kailangan ninyo nung kausap mo, ano? Kaysa pag-usapan ninyo yung kapitbahay nyo na hindi nyo kaharap, ano yung pwede pag-usapan ninyo? Yung pagkilos nyo, halimbawa, mga magsasaka, ano bang magandang gamitin? Exchange of notes. Kung ikaw ay ang ginagamit mo ay traditional farming, kundi kaya ay yung hybrid. No? Mag-exchange ng notes. No? Kung alin na mas maganda dyan, kundi kaya sa mga kababaihan, ano ba kayo masarap na luto na natikman mo doon sa kapitbahay mo? No? Ay di pwede itanong mo kung ano yung recipe. No? Yung
produktibo na pwedeng maging dahilan upang tayo ay higit na magkaroon ng pagkilos sa daigdig na ito. At yun naman yung makita natin. Walang kwenta yung dami nating alam kahit sa paligid natin. Kung ito ay alin, makatutulong lang sa atin. Bahagi na kung saan ay makita natin yung magandang balita ay alin, sana ay makapag-inspire at makapagbigay ng lakas para sa atin. Hindi para tayo ay alin, manatili na lamang na nakalulong sa ating kahinaan at pagkakasala. At tingnan na isang kung may kapal. Kaya kung wala kang maibibigay na magandang balita, ay tumahimik na lang. No? Bahagi mo yun. Pero yun, ang hanapin natin kung sa pagkakinandulog ni Jesus. The whole Bible ay makikita natin ngayon. Yan ay istorya ng mga tao na kaakibat ng pagkilos ng Diyos. Katulad ng halimbawa ni Akas. Sino ba si Akas na binayang ni Propeta Isaias? Isang hari. No? Isang hari na sinasabihan ni Propeta Isaias na bibigyan kita ng tanda. At ano yung tanda? Ang isang dalaga ay manganganak ng isang lalaki na tatawaging Emmanuel. Na nagkaroon ng kaganapan sa Ebanghelyo ating ipinangarap ngayon sa araw na ito. Na alin na ibinalita ng Anghel Gabriel kay Maria. Kaya sabi nga natin, no, may mga instruction mula pa doon kay sa asawa ni Manoah, kay si Carayas, no? At makita natin sa mahal na Maria, may mga basic instruction para magpahayag natin na ito ay makatutulong sa pagkilos para higit na pakinabangan natin ang pagliligtas ng Diyos. Kaya yun natin yan natin, no? Yung balita na ipinapasa natin sa bawat isa ay nagbibigay ng pagliligtas ng Diyos. O baka mamaya, nagbibigay lamang ng stress sa bawat isa sa atin. Ang dulot ng Jesus ay magandang balita. Hindi masamang balita. Maging tagapagdaloy tayo ng balita